Jesus Coffee Cavite Page. God is good all the time. 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 Amen! Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Coffee Church. At mapagpalang gabi sa inyo lahat. My name is Brother Huge. My name is Brother Ken. Brother Mike. And Brother Herman. Ayan, salamat sa Panginoon sa gawain ito sa ating OPM. And we are so glad na kasama namin kayo sa pagpupuri at pagpapasalamat sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay makatanggap ng mga pagpapala spiritual. Kaya bago ang lahat mga kapatid, tayo muna ay manalangin. Maraming salamat po, O Thank Diyos, you, Lord. na mapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na muli kaming nagtipon sa aming OPM. Salamat po sa pagkakataon na makarinig po na muli ang iyong salita. Samahan mo po kami sa aming kalagitnaan. Nais naming maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Amen. Lord, pagpalain mo po ang mga kapatid kong nandirito ngayon. Palakasin mo po kami. Dalangin ko po sa bawat salitang lalabas sa aming bibig na magdadala sa buhay at pag-asa at pagbago sa bawat puso na makikinig sa aming Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng manunood at takapakinig. Buksan mo po ang puso at isipan sa lahat na naririnig ay lalago at magkakaroon ng pagbabago. Amen. Salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Hallelujah! Ayan mga kapatid, salamat sa Panginoon na tayo po ay katatapos lang manalangin at batiin natin ang ating mga online viewers. Yes! Amen. Meron tayong mga online viewers dito sa Jesus Coffee Church at binabati ko rin ang aking asawa, si Sisma, si Brother Yuma. Ayan. Muntoya family, Muntoya lalo na sa family. wife ko, si Snobby. Thank you Lord po sa buhay mo. Ganun din sa aking buong pamilya, sa aking sister wife, si Annie, at sa aking mga anak. Ang aking mga pamilya dyan sa Taguig. Yes. Hello po sa inyo at yung mga kamag-anak namin sa Las Piñas at sa Cavite. Yun. Sa Leonard. Ang dami. Marientos Hello po sa inyo. family. Lalo mama at papa ko. Thank you Lord. Malun po kayo. Kasama rin natin ang mga nanonood, sila Pastor Roban, sila Sis Bel, ang kanyang mga pamilya, at gayon din, yung mga Rusit family. Amen. At kasama rin dati nanonood ang ating mga kapatid, sila Noemi Calumarde, sila Casimiro family, at yan, tag-tag lang tayo at comment lang tayo dyan. First, meron tayo nanonood sa UAE, meron tayo nanonood sa China, Sa Japan. Canada, sa US, Alaska. Alaska, Brother Reggie. Brother Reggie. Hello po sa inyo. Yes. Na tayo ay mag-tag, Share. At Like. mag-like. sa ating gawain dito sa ating OPM, our online prayer meeting. And this is the 4th day of our prayer and fasting. Napakabuti ng Panginoon dahil patuloy na sumasagana tayo sa pagpapala ng spiritual. Tayo muna ay magpuri sa ating makapangyarihan Diyos at ang ating aawitin ay maging tulad mo. Another composition of Jesus Coffee Church at inihanda ito ng Men's Ministry. Glory to God. At sabay-sabay tayo umawi. Bigay natin ang ating puso, bukas natin ang ating mga bibig sa pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon. Maging tulad mo by Jesus Coffee Church. Walang nang iba pang hahanapin sa piling mo, O Diyos.
lahat ay nasa akin. Sapat ka na sa buhay ko, O Kristo. Dito sa mundo, wala nang papantay sa'yo. Magbigay ng karangalan sa pangalan mo. Ang sinisigaw nitong puso. Maging tulad mo, yan ang nais ko. Mabuhay para lang sa'yo. Maging tulad mo sa puso't isip ko. Liwanag dito sa mundo, sa tanging hari ko. Maglilingkod hanggang dulo. Sa buhay ko, ikaw ang panalangin. Ang puso ko'y nananalig, ikaw ay makapili. Manahan ka sa buhay ko, O Kristo. Banal na Espiritu, puspusin ang buhay ko. Magbigay ng karangalan sa pangalan mo. Sinisigaw nitong puso. Maging tulad mo, yan ang nais ko. Mabuhay para lang sa'yo. Maging tulad mo sa puso't isip ko. Liwanag dito sa mundo, sa tanging hari ko. Maglilingkod hanggang dulo. Si Jesus ang hari ko. Maglilingkod hanggang dulo. Alam niyo si Lord, maraming mga iba't ibang pagkakataon sa buhay natin na nagpakilala siya. No? Maraming pagkakakilala ng Lord. Siya ang lahat sa atin. Pero naniniwala ako sa kanya-kanyang buhay, may mga pagpapakilala si Jesus eh. Amen. No? Sino ba si Jesus sa'yo, Brother Michael? Si Jesus, siya ang Diyos at tatay ko. Ang Diyos ang tatay ko. Kaya maglilingkod hanggang dulo. Daddy po, sino si Lord sa'yo? Si Jesus, siya ang sandigan ko. Amen. Sandigan ng buhay ko. Maglilingkod hanggang dulo. Amen. Brother Joshua, sino si Jesus sa'yo? Si Jesus, siya ang gabay ng buhay ko. Amen. Gabay ng buhay ko. Maglilingkod hanggang dulo. Daddy, Edgar, sino si Lord sa'yo, Daddy? Siya ang lakas ng buhay ko. Amen. Kalakasan ng buhay ko. Oh, yan. Maglilingkod hanggang dulo. Brother Yuri, sino si Lord sa'yo? Si Jesus ang landas ko. Amen. Landas ng buhay ko. Maglilingkod hanggang dulo. Brother Jay. Si Jesus, siya yung tagapagligtas Oh, ko. amen.
tagapagligtas ng buhay ko. Maglilingkod hanggang dulo. Ano yun? Sino si Jesus para sa iyo? Si Jesus para sa akin. Siya ay makapangyarihan. Oh, amin yan. Praise the Lord. Makapangyarihan sa buhay ko. Maglilingkod hanggang dulo. Walang ibang pangalan. Si Jesus ang hari ko. Maglilingkod hanggang dulo. At ayan, napakabuti ng ating Panginoon sa mga awiting ito. Maging tulad mo at gusto ng ating Panginoon na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon Jesucristo sa pananalita, sa ating mga iniisip, at sa ating mga nararamdaman. Kaya maging tulad tayo ni Jesucristo. Kaya thank you, Lord. At dako muna tayo mga kapatid sa ating coffee break. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OOPM Online Prayer Meeting. At ayan, sa ating coffee break question, meron akong inandang katanungan sa inyo mga Amen. kapatid. At question number 1, kapag may malaking problema ka, ano ang una mong ginagawa? Amen. Letter A, manalangin. Letter B, mag-isip na solusyon. Letter C, magtanong sa kaibigan. O letter D, matulog muna at bahala na ang bukas. Amen. Brother Ken. Akin na manalangin muna kapag may problema, mga kapatid. Nung harapin ni Haring Josaphat ang napakalaking hukbo, hindi siya umasa agad sa sariling kakayahan. Sa halip, hinanap niya ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid. Amen. Napaka-importante no, ng pananalangin. Na kahit sinong tao na kailangan na siya ay lumapit sa ating Panginoon upang tayo ay humingi ng tulong. Amen. At sa ating question number 2, pwede rin kayo sumagot dyan sa ating comment section. Kung may 100,000 kalaban sa harap mo, sino ang gusto mong ipadala sa unahan? Letter A, sundalo. Letter B, bodyguard. Letter C, singer o worship team. Brother Mike. Siyempre, letter C, singer at worship team. Amen. Siyempre, kung may marami tayong kalaban, kailangan natin umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Para siya yung magpadala ng lalaban para sa kanila. Amen. Spiritually, no? Tayo ay tinutulungan ng ating Panginoon. Ma-uplift ang ating sarili. At hindi natin alam, may mga anghel din na tumutulong sa atin na pinapadala ng ating Panginoon. Kaya sa bawat laban ng buhay, kung meron man na 100,000 na kalaban, kayang-kayang gapin yan ng ating Panginoon. Amen. At sa question number 3 natin, sino dito, kapag may problema ka, bigla kang nagiging prayer warriors. Brother Herman. Ako po ay kapag may problema ay nagiging prayer warrior. Yeah. Siguro lang po lahat tayo ay pag may problema, kailangan natin unahin ang panalangin. Katulad po ng sa katanungan nung number 1 ay unahin po natin ang pananalangin kung po tayo may problema. At sigurado po, maririnig po tayo ng ating Amen. Yun, thank you Lord. At hindi lang kapag tayo ay may problema, tayo ay nananalangin. At ito'y sinasama natin sa ating, bago tayo matulog, at sa paggising natin sa kinabukasan, nananalangin pa rin tayo. Pinagkakatiwala natin ang lahat sa ating makapangyarihan. At yan, ang ating coffee break.
Presented by OPM Online Prayer Meeting. At salamat sa ating coffee break. At ini-invite namin kayo mga kapatid. At ini-encourage muli namin kayo to become a part of God's mission. To become a digital evangelist. Kailangan natin magbahagi ng salita ng Panginoon. Itong platform na ito na ginagamit natin, kapatid, gamitin natin sa mga tamang pamamaraan. Kaya kailangan natin ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Itong gawain na ito, OPM Online Prayer Meeting. Amen. Then, pwede ba natin invite yung ating mga kapatid na nanonood ng mga new blessing sa ating gawain, sa ating cell group or sa small group. Meron tayo mga kapatid na Men's Ministry, Women's Ministry, Women's Ministry, Young Pro Ministry, Growing Teens Ministry. at syempre, wag nating kakalimutan yung pinaka-importante sa lahat, yung Wow Ministry. Yung mga younger elders, no? Younger na elders pa. Kung wala ka pang kinabibilangang ministry o cell group upang ikaw ay matulungan sa iyong pananampalataya, sa iyong pagpapalago ng pananampalataya mo sa ating Panginoon Jesucristo. Kapatid, mag-comment ka lang dyan at i-guide ka ng ating mga kapatid sa pananampalataya upang ikaw ay maging kabahagi o to become a part of this mission. Amen. To become a part of this small group. Dito magpapalakasan tayo pananampalataya. Amen. At yan, mga Brother Herman, ini-invite din natin sila. I-invite po namin kayo sa aming Bible study every Wednesday po. Sa oras na alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Makinig po kayo at kayo po ay marerefresh sa mga bago at mga salita ng ating Panginoon. Amen. Pag-aaralan natin dito yung salita ng ating Panginoon. At ito po ay via Zoom. Kaya kailangan natin mag-install ng Zoom application. Kaya salamat sa Panginoon. Let us open our Bible in 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 13. At babasahin po natin ito sa Tagalog version. But before that, we would like to thank our kingdom partners, kingdom builders, tithe givers, pledgers, at sa mga nagbibigay din sa atin ng love offering. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sabi nga ni Brother Herman, siksiklik at umaapaw. At thank you sa mga pagtulong nyo sa pagpapalaganap na kaharian ng ating Panginoon sa area ng pagbibigay. Kaya may you receive abundant blessing in the name of Jesus. Ayan, punta po tayo sa Word of God. Basahin po natin ang 2 Chronicles chapter 20 verse 1 to 13. Sabi po rito, dumating ang Panginoon, ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Nemuita si Jehoshaphat. Nabalitaan niya na ang isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding Engedi. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mga mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Verse 5, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Nanalangin siya, O Yahweh, Diyos namin ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan.
Kaya walang maaaring lumaban sa inyo. O Diyos namin, Ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupain ito sa bayang mong Israel magpakailanman. Amen. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham, na inyong kaibigan. Dito nga sila ay tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin. Sabi nila, kung may masamang mangyayari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o taggutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, pakikinggan ninyo kami at itiniligtas sa panahon ng aming kagipitan. Verse 10, ngayon sinalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab, at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo pinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto. Kaya sila'y hindi nawasak. Ngayon, ito po ang igaganti nila sa amin. Sinalakay nila kami at nais palayasin sa lupain ito na pinamana ninyo sa amin. Verse 12, Ikaw po ang aming Diyos. Parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganitong karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Samantala, lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita na ibinigay sa amin. Tulungan mo po, Panginoon, ang binhing ito ay tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga at makita ang pagbabago. Salamat po, Panginoon, at bless po, Panginoon, ang aming mga kapatid, mga new blessing. At dalangin namin, Panginoon, na sila ay makasama namin sa gawain ito sa paglilingkod sa iyo. Lahat ng ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyong makapangyarihan, sa makapangyarihang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. In Jesus' name, Amen. Praise God. At salamat sa Panginoon. Welcome sa ating OPM, our online prayer meeting. Dito lang yan sa Jesus Comfy Church. At kapatid, this is our fourth day ng aming prayer and fasting. At ginagawa natin ito na twice a year, in January and June. Kaya napaka-importante ng pananalangin at pag-ayuno sapagkat ito ay nagpapakita ng pagpapasakop natin sa ating Panginoon. Ito ay nagpapakita na tayo ay naniniwala at nananampalataya sa ating makapangyarihang Diyos. Amen. At bago ang lahat, pag-usapan naman natin kung sino ba si Jehoshaphat. Sino ba, Brother Ken, si Jehoshaphat? Siya ang isang hari. Oo, pang-apat na hari before the separation of Israel sa Juda. At siya rin ay anak ni Anak po siya ni Haring Asa. Haring Asa, na kilala rin na sumusunod sa mga yapa at nagsusumikap na maibalik ang tunay na pagsamba sa ating makapangyarihang Diyos. Sabi nga sa 2 Chronicles chapter 7 verse 13, the Lord was with Jehoshaphat because he follows the way of his father David. Amen. Kaya pag-usapan natin ang title natin na Mula sa takot patungo sa tagumpay. sa tagumpay. Amen. Marami ba tayong naranasan na takot? O may mga experience ba kayo na natakot kayo sa isang lugar o sa isang tao? At sino ba o ano ba yung kinakatakutan nyo? Brother Mike? Ay, amen. Oo. Naranasan kong matakot. Siyempre nakakatakot din yung mga sakuna. Amen. Tulad ng bagyo, Bagyo? lindol. At katulad ng nangyari last week. Nagkaroon ng lindol sa Mindanao. Maraming nasaktan, tsaka namatay. Nakakatakot talaga yun.
At marami pa, hindi lang yung mga bagay na yun. At alam nyo, sa buhay natin, parang yung phobia o yung takot sa mga, kahit sa maliliit na pamamaraan, dito hindi natin alam, ito pala yung magte-trigger sa atin. At kapag ka ito ay naranasan natin, maraming tao ang hindi naniniwala at nananampalataya o tumatawag sa ating Panginoon. Ikaw, Brother Ken, naranasan mo bang matakot? At kanino ka natakot? Amen. Dami. Naranasan talagang makatakot minsan sa mga dito sa mundo, nakakatakot ng mga balita ngayon. Halos nandiyan yung kaliwat-kaliwat, kaliwat patayan, mga nandiyan yung saksakan, lalo sa pagmamaneho mo, tapos biglang may sumulpot, nakakatakot yun, na baka hindi kumagat yung preno mo, natamaan mo siya. Nakakatakot talaga. Yun mga kapatid, kaya kailangan lang natin dito sa mundo na to lagi tayong alerto. Hindi naman bago tayo mag-umpisa sa ating gawain, pag-isip sa umaga, tayo ay humingi ng panalangin sa ating Panginoon. Amen. Yun ang ating lakas. Kaya kapag tayo ay natatakot, kailangan na tayo manalangin. Nandyan, So, Brother Man, Sa akin, yung experience ko ng takot nung pinasok yung bahay namin ng isang addict na kapitbahay, hindi naman iba yung kapitbahay na yung kaso. Siguro, sinapian na ng isang espiritu yung kanyang yung kanyang isipan. Kaya Amen. pinasok yung kapatid kong babae, yung nagsisigaw yung kapatid kong babae. Nung nagising ako, palabas na siya. May dala-dala siyang isang matalim, hindi ko alam kung ice pick pa siya o screwdriver. Kaya nakakatakot yun, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya. At yung nagdemanda nga kami ng trespassing, tsaka yung yung tawag nito, yung pagpasok na ayun, lalo pa kaming binantaan na lalo kami binantaan yung buhay niyo. Oo. Kaya nakakatakot yung mga ganung pagkakataon na hindi mo control kung kailan darating yung mga ganyan sakuna. Kaya manalangin po tayo dahil yan lang po ang makakapagtanggal ng ating mga Natatakot. Nakakapag-alis ng takot yung panalangin. Napansin ko kasi kapag tayo ay natatakot, parang hindi natin alam yung ating mga gagawin. At dito napakaganda na isang bagay yung panalangin. Kaya nga sa bawat pagkakataon na tayo ay nakakaroon ng kagulumihanan o pagkatakot sa ating buhay. Minsan buhay natin, hindi natin alam kung doon na lang ba magtatapos, di ba? Pero alam natin na merong isang makapangyarihan Diyos na pwede natin tawagin upang tayo ay mapawi yung mga takot na nararanasan natin. Maging ang ating buhay, kung mawala man dito sa mundo, pero may kasiguraduhan na mga pangako ng ating Panginoon dun sa langit. Amen. Praise God. At sino nga ba ang hindi natatakot o hindi natatakot sa mga ganitong pagkakataon tulad ng bagyo, gera, anong mga bagay na nararanasan natin, mga sakuna, sunog, yung pagkatakot din sa ating finances na magkulang, di ba? May mga ganun tayong pagkakataon. Kaya nga dito sa 2 Chronicles chapter 20, dito pinakita ng ating Panginoon kung paano ang isang tao ay magtatagumpay. Kung paano ang isang tao ay, ang isang bansa ay magiging matagumpay sa laban. Amen. Kaya nga sa verse 1, dumating yung panahon na nilusog ng mga taga-Moabita, Ammonita at Menonita si Jehoshaphat. At dito nga napakalaki ng mga pangkat na ito. Amen. At dito sila sinalakay at sasalakayin at babantaan ang kanilang buhay at mga ari-arian. Dumating na ba sa buhay nyo na merong sumalakay sa inyo at may nagtangka sa inyong buhay? Brother Mike. Ay, oo, meron bro.
Nung medyo bata-bata pa ako, na-experience kong ma-hold up sa isang lugar dyan sa Manila. So, nanggaling ako sa pag-apply noon. Pag akyat ko ng footbridge, may sumalubong sa akin. Meron na rin pala sa likuran ko sumusunod. Tapos bigla akong tinutukan ng patalim at saka baril. So, hiningi yung mga gamit ko. So, sobrang takot ko, nalalangin ako na huwag na lang ako saktan. Bigay ko yung mga gamit ko, tapos yun nga, para pabayaan na rin ako. Hayaan mo na lang yung gamit mo no? Oo. Para mailigtas din yung buhay mo. Ikaw, Brother Ken. Ganun din eh. Hold up din sa nakakatakot talaga yung tutukan ka ba ng baril. Tapos wala kang malay-malay. Habang tulog ka, bigla kang ginising. Pinuwat ako ngayon, tapos tinuro ko ng baril. Akala ko nung katapusan ko na yun. Kaya sinabi ko doon sa tinuro ko na yung kaha. Nandun po, kunin niyo na po lahat. Huwag niyo na ako saktan. Sabi ko ganyan. Kunin niyo na po. Nakakatakot talaga yung naranasan ko yun. Yung kala ko, katapusan ko na talaga. Halos, tinawagan ko na ang lahat ng Diyos eh. Mahawak na ako sa rosaryo kung nagating hawak lagi. Binigay sa akin ng tita ko yun eh. Manalangin daw lagi, rosaryo. Yun, pero sa awa ng Diyos, pinakinggan niya ako at saka yung hold-upper na yun, binasag yung salamin, tumakbo. Hindi lang pala siya nag-iisa. Tatlo pala sila. Nakakatakot. Yung mga kasama ko dun, nagsitago. Alam mo, saan sila takot? Nagsitago sila, nandun sa CR lang. Kaya nakakatakot yung bro, yung ransom na yun. Karot tayong pagka nakakaranas tayo na talagang hindi natin alam kung Hindi ko ano na alam yung gagawin ko. Ikaw, Brother Ma'am. Ako, na-hold up na rin ako sa Santa Cruz. Estudyante pa ako noon. Nakbayan ako ng dalawa. Naka-jacket. Tapos may binahon dito sa tagiliran ko na matalas. Binahon na nila para matakot ka. Wala naman ako. Estudyante pa lang ako noon Yung pala intention nila yung relo. Yung relo na binigay ng airpod ko. Natakot ako kasi patay ako sa airpod ko. Kaya, ayun. Hindi ako natakot sa hold-upper no? Kasi naibigay ko na Inisip ko ngayon nung nakaalis na yung hold-upper. Patay ako kay airpod dito. Ayun, kaya mahalaga talaga na meron tayong Panginoon. Amen. Amen. Yung takot na yan nawawala sa atin. Amen. So, kapag tayo ay, karamihan pala sa inyo ay nakaranas ng mga ganun isang bagay na inakatakutan natin. Pero, yun nga, marami rin sa atin. Katulad ko na ako ay natakot din dati. Kapag nung pumunta kami ng Batangas at dito nga ay naranasan namin na may mga nakaubad na nasa kabilang ilog na habang kami ay namimingwit. Dito nga ay papalapit sa amin at hawak nila yung taga. Kaya dito natakot kami, umuwi kami, dun nga. Pero minsan or palagi kapag tayo ay natatakot, meron tayo mga nakakalimutan. Amen. Yun yung pagtawag sa ating Panginoon. Amen. Kaya nga, dito sa question number 1 tayo, dako muna tayo sa katanungan sa question number 1 nang humarap si Jehoshaphat sa malaking problema. Bakit mahalagang una siyang lumapit sa Diyos at nanalangin siya at nag-ayuno? Amen. Brother Mike. Napakahalaga na na manalangin at mag-ayuno tayo sa ating Panginoon. Kasi nga si Haring Jehoshaphat, nang harapin niya yung malalaking hukbo ng Moab at Ammon, hindi siya umasagad sa sarili niyang lakas. So, sa halip kung hinanap niya ang Panginoon sa pamamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Yes. Amen. Napaka-importante na tayo ay lumalapit sa Diyos upang humingi ng tulong sa Diyos na kung kahit si Jehoshaphat ay naranasan niya yung mga bansa na mananakop sa kanila, dito alam niya kung ano yung gagawin niya. Siya ay lumapit sa Panginoon at siya nga ay sila ay nagpuri sa Panginoon. Kaya kapag may mga problema tayo mga kapatid, mga suliranin,
Kailangan natin na unahin na lumapit tayo sa Panginoon upang tayo ay manalangin at Amen. mag-ayuno. Napaka-importante nun. Dako tayo sa question number 2. Amen. Ano ang ipinakita ng sinabi ni Jehoshaphat na hindi namin alam ang aming gagawin, ngunit ang aming mga mata ay nakatuon sa iyo? Amen. No? Pinapakita din. Amen. Thank you, Lord, sa katanungan ng question number 2. Paano nga ba? Pinapakita nito ang tunay na pagpakumbaba at pananampalataya. Amen. Inamin ni Jehoshaphat, na hari din si Jehoshaphat, ang kanyang limitasyon ay kawalan ng kasagutan. Ngunit hindi siya nawalan ng pag-asa, mga kapatid. Dahil nakatuon siya sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos na buhay. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng ganap na pag-asa, mga kapatid. Ang Panginoon ay pagtitiwala. Sa Panginoon ng pagtitiwala, siya ay magbibigay ng direksyon sa atin at solusyon, mga kapatid. Yun nga, mga kapatid, grabe ang pahayag natin ng pag-asa. Kaya talaga dapat, tulad ng sabi sa question number 1 is, tayo ay manalangin at manampalataya sa Kanya. Yes. Siya lang ang dapat natin sambahin. Pagka tayo ay Amen. nakakaranas ng mga Amen. pagsubok, alam natin na tayo ay may limitasyon sa ating buhay, may limitasyon yung ating kakayanan, Amen. at hindi natin minsan, akala natin kaya natin gawin yung isang bagay, ngunit dito, pinapakita lang sa chapter na ito na ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon, yun yung dapat nating inuuna. Amen. At pinakita rin ni Jehoshaphat na yung pagpapakumbaba niya, hindi siya nagmataas sa Panginoon na hindi, kaya ko to, kaya kong gawin, o kaya kong manalo sa laban. Ngunit pinakita ni Jehoshaphat na wala siyang pwedeng lapitan, kundi ang ating Panginoon lang. Amen. Kaya hindi kailangan ng umamin na tayo ay hindi natin kaya yung isang bagay. Ngunit may isang pamamaraan na kaya natin gawin kung tayo ay nanghihina at ang ating gagawin ay yung paglapit sa ating Panginoon. Amen. Para tayo ay manalangin at mag-ayuno. Amen. Sa question number 3, bakit mahalaga na ang buong bayan kasama ang ating pamilya ay sama-sama sa paghahanap sa ating Panginoon? Brother, Opo, mahalaga po ito dahil ipinapakita nito ang pagkakaisa ng buong bayan sa pananampalataya at pananalangin. Hindi lamang ito problema ng hari, kundi ng buong bansa. Amen. Nang sama-sama silang humingi ng tulong sa Diyos, ipinakita nila na ang kanilang pag-asa ay nasa Panginoon lamang. Amen. Ang pagkakaisa sa paghahanap sa Diyos ay nagdudulot ng espiritual na lakas at pagpapala. Kaya tinuturo po dito na ang pamilya at simbahan ay mas nagiging matatag Amen. kapag sama-samang nananalangin at naghahanap sa Diyos. Amen. Tama. Sa magandang example, mga kapatid, kung tayo ay nagwawalis o naglilinis, kung gagamit lang tayo ng isang tingting o isang strand ng walis, ay hindi ito makakadampot ng mga dumi o kalat. Kailangan sama-sama. Katulad din ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kaya lahat ng mga Kristiyano ay sama-sama na naglilingkod, sumasamba, nag-aayuno, sama-sama nananalangin upang ang mga bagay na hindi natin kayang gawin ay kayang gawin ng ating makapangyarihan Diyos. Kaya sa atin, bilang ama ng tahanan, ini-encourage natin ang bawat miyembro ng pamilya na sama-sama tayong manalangin at mag-ayuno. Amen. Sa question number 4, anong ibig sabihin ng mensahe ng Diyos na ang laban ay hindi sa iyo kundi sa Diyos? Brother Mike. Yun. May mga pagsubok na hindi natin kayang lutasin sa sarili nating lakas. So, ang tungkulin natin yung magtiwala at manatiling tapat
at nakakatuon sa Panginoon Diyos. Amen. Kaya may mga laban tayo sa buhay na hindi natin kayang bigyan ng solusyon. At sa panahon ng ating pagkalugmok, pagkahina, minsan yung ating katawan nanghihina, kailangan natin ng may kaagapay, ng may malakas at makapangyarihan na Diyos na tutulong sa atin. Amen. Kaya nga sa bawat laban ng buhay, kailangan lagi natin na isipin, unahin, na manalangin at tumawag sa ating Panginoon. Amen. At sa ating question number 5, bakit kakaiba ang ginawa ni Jehoshaphat na inunan niya ang pagpupuri bago man nila makita yung tagumpay? Amen, Brother no? Ken. Kakaiba ito dahil karaniwan ng nagpupuri ng tao ay pagkatapos ng tagumpay, di ba? Ngunit si Haring Josaphat nagpuri bago dumating ang tagumpay. Bilang tanda ng kanyang pananampalataya. Sa pangako ng Diyos, naniniwala siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang kahilingan. Dahil sa salita ng Panginoon, hindi pa niya nakikita ang resulta. Habang sila ay umaawit at nagpupuri doon, kumikilos na ang Diyos laban sa kanilang mga kaaway, mga kapatid. Kaya grabe talaga ang kapangyarihan ng pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon, lalo na tayo sumasamba sa pananampalataya. Grabe ang salita ng Panginoon na talagang kumikilos na siya. Wala ka pang ginagawa, tagumpay ka na. Di ba? Parang grabe yung hindi mo pa pinapanalangin pero dumating na, di ba? Grabe, tagumpay yun, di ba? Mga pagsubok na ibibigay ba ng Panginoon yan sa'yo kung hindi mo kaya? Hindi. Bibigay ng Panginoon yan kasi alam niya nandyan siya sa likod natin na lagi siyang tagagabay. Kaya mga kapatid, grabe. Yung question number 5 na to kakaiba talaga. Amen. Kakaiba. Amen. At sa ating tunay na, kung ang isang tao ay tunay na nananampalataya, alam niya kung ano yung kanyang gagawin. Na paano ba siya magiging matagumpay sa mga pagsubok, sa mga nararanasan natin, mga problema, kung tayo ay nakakaranas ng financial crisis o mga nangyayari sa ating paligid, sa lindol, bagyo, gera man yan. Kapatid, ang tangi nating kailangan gawin para tayo ay magtagumpay, ay magpupuri muna tayo sa ating Panginoon. Amen. Kailangan natin na itaas ang ating Panginoon sa lahat ng area ng ating buhay. Amen. Na ito yung ginagawa talaga ng mga Kristiyano. At alam nila to kung ano yung dapat nilang gawin. Kaya dito mga kapatid, ini-encourage namin kayo na lagi tayo magpuri sa Diyos, anuman ang suliranin na ating pinakaharap. Sa question number 6, pagkatapos ng tagumpay, pinagpala sila ng Diyos ng maraming bagay. Ano ang itinuturo nito tungkol sa kabutihan ng Diyos? Yun, Brother pagkabuti Man. ng Panginoon dito sa katanungan na ito. Itinuturo nito na ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng tagumpay, kundi nagbibigay din ng masaganang pagpapala. Amen. Grabe si Lord, no? Hindi lang tagumpay, pagpapala pa. Amen. Doble-doble. Yes. Ang mga tao ng Huda ay hindi lamang nailigtas. Nakatanggap pa sila ng napakaraming samsam at pagpapala. Amen. No? Sabi nga ni Lord, pag nagbigay siya, siksik, liglig at umaako. Yes. No? Ipinapakita nito na ang Diyos ay mapagbigay. Amen. Tapat at kayang gumawa ng higit pa sa ating inaasahan Amen. kapag tayo ay nagtiwala at sumunod sa Kanya. Yes. Kaya tinuturo sa atin ng Diyos dito na ang Diyos ay mabuti at tapat. Amen. Amen. Maaring hindi niya laging alisin agad ang ating pagsubok, ngunit kaya niya itong gawing daan upang maranasan natin ang kanyang biyaya, katapatan at pagpapala. Amen. Kapatid, may napansin ba kayo ron na kailangan nating gawin? Amen. Yung pagsunod sa ating makapangyarihang Diyos. Na kung ano man yung pinapagawa ng ating makapangyarihang Diyos,
yun ang ating susundin at gagawin. Sapagkat kung tinuturuan niya tayo na mag-ayuno, manalangin, ito yung dapat nating gawin. Kung tayo man ay nakakaranas ng mga problema sa ating pamilya, sa ating trabaho, kailangan natin mag-ayuno at manalangin. Ano pa man, alam ng Diyos ang mga pamamaraan upang paano tayo maging matagumpay. At ang Diyos, sinasabi nga ron, ay mabuti at tapat. At sabi nga ni Brother Herman, kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, at lalo na kung tayo ay nagbibigay ng ating ikapo, tayo ay pagpapalain. Sabi nga ron, siksik, liglig at umaapaw. Kaya mga kapatid, ito yung tinuturo ng ating Panginoon na kapag yung kanyang bayang pinili, yung kanyang mga nananampalataya na nagtitiwala sa Kanya. Ang pangunahing aral sa 2 Chronicles chapter 20, kapag ang kanyang bayan o ang bayang pinili ng Diyos ay nagpakumbaba at humingi ng patawad at humingi ng tulong sa Kanya, sila ay tutulungan at ililigtas ng ating Panginoon. Ano man ang mga pagsubok na ating nararanasan, kailangan natin manalangin, manampalataya. Ito yung tinuturo ng ating Panginoon. Kung paano tinulungan si Jehoshaphat ng Diyos at kung paano rin na ang ating Panginoong Jesucristo ay lumapit sa Diyos Ama na kahit siya ay nakakaranas ng kapaghatian, na alam niya na yung mangyayari sa kanyang buhay. Ngunit siya pa rin ay lumapit sa Ama at tumingi ng tulong. Kaya tayo mga kapatid, gusto ng Panginoon na tayo ay magtiwala sa Kanya. Kaya tayo ay manalangin. Lord. Salamat po Panginoon sa iyong kapangyarihan, iyong salita. Tulungan mo po kami Panginoon na maging matagumpay sa laban ng buhay, katulad ni Jehoshaphat na humingi ng tulong at nagsama-sama sila Panginoon upang sila ay maging matagumpay. Nagsama-sama silang manalangin, nagsama-sama silang mag-ayuno. Kaya ganito rin Panginoon ang aming ginagawa. Alam namin Panginoon na marami kaming suliranin na kaharapin. Alam namin, Panginoon, na kami ay may pagsubok na daranasin. At alam namin, Panginoon, na meron isang Diyos na magbibigay sa amin ng tulong, na magbibigay sa amin ng katagumpayan. Kaya, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, nananampalataya at nagtitiwala sa iyo makapangyarihang salita. Ikaw lang, Panginoon, ang aming pag-asa. Luman ang suliranin, sakit, dilubyo, or mga gawa ng kaaway, Panginoon, Lord, sinasaway namin ito sa makapangyarihang pangalan. Kami ay lalapit sa iyo. Kami ay magtitiwala sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon. At Lord, alam namin na kami ay makasalanan, marami kaming nagagawang pagkakamali. Kaya ngayon, Panginoon, kami ay hihingi ng patawad. Lumalapit kami, Panginoon, na kami iyong patawarin at makapagsimula. Kaya sabihin mo ko, kapatid, sa panalangin ito, bukas mo ang iyong bibig at bigkasin ang mga panalangin ito na nagmumula sa iyong puso. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Ako po'y makasalanan. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. Binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok kita sa aking buhay. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Marami pong salamat sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan sa langit kasama. We thank you, Father. All these things, we give back to you the praise and glory of your name. In Jesus' name, amen.
Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin yun? Kung sumabay ka, congratulations. Pinatawad ka na ng ating Panginoon. At gusto ng Panginoon na makapagpatuloy ka. Gusto ng Panginoon na sumunod ka sa gawain ito. Na tayo ay mananalangin at tayo ay magpupuri, tayo ay mag-aayuno. Sapagkat ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Tayo ay sumunod sa mga gawain ito. Salamat sa Panginoon. Kaya one more time, let us pray for our brothers and sisters. Lord, salamat po Panginoon. Alam namin Panginoon na ikaw lang ang dapat namin lapitan. Hindi ang aming sariling lakas, hindi ang aming mga kaibigan. Lord, salamat po Panginoon dahil alam namin na kami ay mahina. Kaya nilalapit namin sa Panginoon ang aming mga kapatid sa pananampalataya. Tulungan mo sila Panginoon na mga kapatid namin na nagkakasakit, nawawala ng pag-asa, nanghihina ang pananampalataya. Tuloy mo silang palakasin Panginoon sapagkat sa iyo nagbumula ang kalakasan, sa iyo nagbumula ang pag-asa. At salamat po Panginoon. Maging ang mga kapatid namin, Lord, na nagtatrabaho, nagbi-business, Lord, increase mo po, Panginoon, ang kanilang resources. Tulungan mo sila, Panginoon, na magtiwala sa iyo. At kung sila ay nahihirapan, Panginoon, sa tuwing lalapit sila sa iyo, ikaw muli ang magpapala sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaputihan at tinataas namin ito sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Kung sumabay ka, congratulations. Anak ka na ng Diyos. Salamat sa Panginoon dahil patuloy tayo na lalapit sa Panginoon. Ano man ang pagsubok na ating kakaharapin, siya ang ating sandigan, buhok at kandungan. Kaya kung sumabay ka sa ating gawain, sabayan mo ko sa pagdideklara na I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I will do all things. I will overcome. I am the greatest in Christ. I believe it. I receive it. In Jesus' name. Amen. Powers in you in Christ. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine upon you and be gracious to you. May the Lord show you His favor and give you His peace. Pagpapala na po sa ating mga kapatid and congratulations for our